among thousands and thousands. Sing that again. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Amen. Praise the Lord, mga kapatid ko sa pananampalataya. Una po sa lahat, ako po'y bumabati sa inyong lahat dito sa Bermuda at sa Pilipinas. Ngayon lang po tayo nakakabalik na mag live stream, mag-live. But need po ni Lord na ipagpatuloy ang kanyang salita even man sa buong mundo para maipalaganap ang kanyang salita. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa Diyos at sa buhay ng bawat isa sa inyo. Nawa pagpalain po ang lahat ng ating Panginoong Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Una po sa lahat ay ako po'y manalangin sa ating lahat. I know na mayroon po tayong mga pagsubok sa mga oras na to. Ako po'y tumatawag sa mahal na Panginoon at banal na Espiritu. Nawa Panginoon Lord, nawa sa mga oras na to, ako po'y tumatawag sa iyo para po Lord God ay humingi ng kapatawaran sa iyo. At Lord, nawa po Lord God ay bigyan mo po ng protection, guidance Lord God. At even man o Diyos sa mga lahat ng makikinig po nito, nawa po Lord God ay bigyan po silang pagpapala na mula sa iyo Panginoon. Hallelujah. Thank you so much Lord. Sa oras na to, ako po magsishare ng iyong salita Panginoon para po mailaganap sa lahat ng maitipan ang sabi po ng Mark 16:15. Panginoon, thank you so much Lord. Hallelujah. Maraming salamat Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God mga kapatid. Ang ating topic po ngayon is matatagpuan po sa unang Pedro 1:3. Ang sabi po niya dito ay purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa laki ng hapag niya sa atin, tayo'y isinalang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Sabi niya sa 4, kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di nasisira at di pupupas. Ang kayamanan iyan nakalaan sa inyo doon sa langit. Sabi ng 5,
sapagkat kayo sumamampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Amen. Praise God, mga kapatid. Ito po i-share is about sa kaligtasan, mga kapatid. Dahil kailangan po natin unawain at intindihin ang kaligtasan na sinabi ng Panginoong Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos nung una tayo ay nagkasala, mga kapatid, at inamin niya ang kasalanan na hindi dapat sa kanya, kundi ang kasalanan na dapat tayo sana ipako sa krus. Bakit inako niya ang kasalanan na di dapat sa kanya? Dahil sa kanyang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po maunawaan po natin, mga kapatid, ang tunay na kaligtasan na inihayag ng Panginoong Diyos, na iningatan ng bawat isa sa atin. Dapat iingatan po, dahil ang kaligtasan na ito ay hindi kumukupas. Hindi po siya kumukupas, mga kapatid. Pero mayroon po tayong question about sa ating kaligtasan. Dahil isa po sa atin, kahit sino sa atin ay ligtas na. That is the reality. Ito po yung totoo na tayo ay ligtas na, mga kapatid. But kailangan po natin unawain at intindihin kung bakit tayo'y naligtas. Dahil sa Panginoong Diyos na buhay. Amen. So praise God, mga kapatid, kailangan natin unawain ang ating kaligtasan. Kailangan siya ating ingatan, ang ating kaligtasan, dahil ang kaligtasan na ito hindi mawawala. Nandyan lang siya. Hindi mawawala, kundi lumalayo. Kung ikaw po ay bumalik sa dati mong ginagawa. Kasi ang Diyos, pag ang Diyos, kapatid, kung ang Diyos ay kasama mo siya palagi, this is the reality. Ikaw ligtas pag kasama mo siya. Pag ikaw ay nawala na yung pananampalataya sa Diyos, nawawala na po yan. Pag mawawala, sample po ito, mga kapatid, pag mawawala ang iyong pananalig sa Diyos, kung nabangin naman yung isip mo dito sa kamunduhan, ito po'y lumalayo at lumalayo at lumalayo at lumalayo. Kaya po natin unawain, kapatid, ang kaligtasan na dapat natin igihan na hindi lumalayo, dahil ang ating kaligtasan ay si Jesus. Yung sinabi po natin ligtas na tayo, si Jesus po yun, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos at nagkakasala pa tayo, wala tayong Panginoon. Wala po tayong Panginoon. But yung the time na tayo ay inaccept ng Panginoong Diyos na bilang Diyos at tagapagligtas, mayroon ka ng tagapagligtas. Ibig sabihin nun, inaccept mo ang Diyos bilang tagapagligtas sa buhay po natin, at para po tayong sumunod ayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Hindi sa kagustuhan natin, kundi sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin na tayo'y mailigtas. Yung time po tayo na wala tayong Diyos, hindi po tayo nakakilala ng Diyos. Bakit? Hindi tayo nakakilala. Umalis po tayo ng bahay, hindi po tayo nanalangin. Umalis po tayo kahit saan tayo patungo, hindi po tayo kilala natin ang Diyos, hindi po natin kilala ang Diyos. Pero yung inaccept mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, mayroon ka ng Diyos na tagapagligtas. Kaya nga, sinasabi ko po sa lahat at isinishare ko po to sa inyong lahat na God's first. God's first. Unahin natin ang Diyos. Hindi po natin unahin ang ating sarili.
or ating pamilya. Bakit? Pag-uunahin po natin ang Diyos, mga kapatid, mayroon pong Diyos na nagaproteksyon sa atin at mayroon po tayong Diyos nang bibigyan tayo ng guidance sa bawat isa po sa atin. Pero kung unahin mo yung sarili mo at unahin mo yung pamilya mo, mawawala po kayo sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin nun, kung unahin mo yung pamilya mo bago ang Diyos, for example mga kapatid, kung ika'y lumalakad, kung tayo po'y umalis at hindi po tayo nalalangin sa Panginoong Diyos at biglang may aksidente na dumating po sa atin, pag-aksidente pa, ganun po ba tayo? Kasi sika natin ang Diyos, doon na tayo tumatawag at nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Yun ba dapat natin gawin? Kaya nga, ini-encourage ko po ang bawat isa na dapat unahin natin ang Diyos. Hindi natin unahin yung sarili natin dahil mahalin tulad tayo sa tao na yon na siya'y umalis at na-aksidente at pagka-aksidente bago pa siya nanalangin. Yun pong ibig sabihin noon mga kapatid, pag sabi na God's first, ang Diyos ang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, dapat natin siya'y unahin bago ang ating sarili. Dahil kung hindi po natin siya unahin, mga kapatid, kahit saan ka magpunta, kung mayroong mangyayari at mayroong mga dilubyong dumating sa atin, wala ka ng panangga. Open na yung heart mo kung wala kang Diyos. Kaya po mga kapatid, I encourage for all of us na kailangan po natin na unahin natin ang Diyos palagi at ingatan natin ang salvation na iyong pag-accept sa Diyos na bilang iyong tagapagligtas. Pag sabi na iyong tagapagligtas, dito sa lupa ay mayroong kang tagapagligtas. Yun po, yun mga kapatid, para maigihan po natin kung ano po yung salvation. Kaya ang salvation na totoo mga kapatid, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Doon ka na mamamili po tayo kung saan po tayo, sa heaven o sa hell. Kaya po mga kapatid, hanggat nandito po tayo sa mundong ito, gumawa po tayong mabuti ayon sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, intindihin po natin ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nung pag-accept mo sa Diyos na bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kapatid, ligtas ka kahit saan ka patungo dahil in-accept mo siya. Hindi ibig sabihin nun na ang iyong kaluluwa ligtas na. Hindi. You are the process, because hindi pa tayo hinahatulan ng Diyos. Wala pang hukom ng Diyos sa mundong ito. Kaya makakamit po natin ang kaligtasan na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, na kasama po natin ang Diyos doon na pag maghukom na ang Diyos. Pag sabi ng Diyos doon sa Hebreo 9:27, itinakda ang tao na mamatay upang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yun ang sinasabi na ito'y ikaliligtas ng ating kaluluwa. Yung hukma na tayo ng Diyos. Yun po, igihan po natin kapatid, yung pagtanggap at pag-accept mo bilang Diyos at tagapagligtas mga kapatid. Yun ay mayroong ka ng tagapagligtas dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Mayroong ka ng tagapagligtas because you are accept God Jesus Christ in your life. Kaya po mga kapatid, kailangan po natin igihan at kailangan natin unawain kung anong dapat natin gawin ang ating kaligtasan na hindi lumalayo, hindi nawawala, but siya'y lumalayo. Bakit? Kailangan natin igihan, intindihin ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang kaligtasan na ito, kahit saan tayo magpunta, ikaw ay ligtas. Bakit?
dito sa mundong ito. Bakit inaksip mo ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? But ang iyong soul, pag ito ay hukman na tayo ng Diyos, itinakda na tayo sa kamatayan, doon na ang Diyos na magtanong sa atin, ano ang ginagawa mo sa lupa sa takdang panahon? Kaya po igihan po natin mga kapatid, unawain po natin kung ano yung tunay na kaligtasan ng Diyos. Kung magsasabi po sa atin na kayo'y ligtas na, kapatid, be sure of your salvation. Tandaan mo, nandito pa tayo sa lupa at hindi pa natin nakakausap ang Diyos na si Jesucristo. Pag magsabi ka sa iyong sarili na ligtas ka na, ligtas ka na, ligtas ka na, iba yung kapatid. Ligtas ka sa mundong ito dahil mayroong kang Diyos na tinatawag na maging proteksyon mo at magiging guidance po natin. Kaya po mayroon tayong Diyos na ligtas na. Pero kapatid, intindihin po natin na sa mundong ito, mayroon pang mga bagay na hindi mo pa nakukuha. Mayroong mga bagay na nandun pa rin yung mga tukso sa buhay po natin. Mga kapatid, hindi po tayo mga perpekto na halintulad sa ating Diyos. Kaya po mga kapatid, hanggat nandito tayo sa mundong ito, walang nakakasunod na perpekto sa Diyos. Amen. So praise God mga kapatid, tandaan po natin ang Diyos, Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Wala po sa atin ang nagiging perpekto, pero binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya po sa atin mga kapatid, dapat sumunod tayo ayon sa palatuntunan ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, wala sa atin na nakagawa ng perfect. Lahat tayo ay nakakasala, even man kahit sino ka man. Walang katotohanan sa lahat ng, hindi ko po matatama ang lahat-lahat ng basta ang nangangaral. Mga kapatid, sermon po ito. Walang katotohanan sa pangalan ng building. Walang katotohanan sa lahat ng mga pangalan ng mga sikta. Kundi, ang katotohanan po natin ay ang Diyos na buo sa puso mo, sa buhay mo, na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Kahit ano pa yan, walang makakaligtas na pangalan ng building. Okay, hindi ko nang babanggitin mga kapatid. But tandaan po natin, igihan po natin na ang kaligtasan na ito ay hindi po nanggaling sa ibang-ibang sikta. Kung hindi, ang kaligtasan ay sa Diyos at ikaw. Ikaw mismo, kailangan mo na makipag-meet sa Panginoong Diyos na ikaw ay, Lord, ako po ba'y ligtas na? Kasi unawain po natin kapatid, babalik-balikin po natin kapatid, ang kaligtasan na inaksip mo ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoong niyong buhay, ito po yung kaligtasan dito sa kamunduhan. Mayroon kang Diyos, mayroon ka ng taga-guidance sa buhay po natin. Pero ang iyong soul, ang iyong espiritu, ligtas ba? Kaya nga mga kapatid, ang ating kaligtasan na tunay, kailangan natin i-exercise. Dahil ito ang sabi ng Panginoon, iningatan ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin, na hindi mawala ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hanggat nandito tayo sa mundong ito mga kapatid, ingatan mo na hindi mawala si Jesus sa buhay mo. Ito lang po mga kapatid, kailangan natin unawain na ang salvation, ang kaligtasan ng Diyos ay dito sa lupa
ililigtas ka ng Diyos kahit saan ka magpunta dahil inaksip mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya iningatan ka ng Diyos. Kaya po mga kapatid, pero yung pag-iingat ng Diyos sa iyo, kailangan mo strong. Kailangan hindi ka matutokso sa lahat ng bagay. Bakit mga kapatid? Pag ikaw ay mayroon ka ng kaligtasan na si Jesus, pag ito ay nakagawa ka ng hindi maayos sa Diyos, itong kaligtasan na ito, si Jesus at ito, ikaw, si Jesus, lumalayo yan. Lumalayo yan. Hindi yan nawala. Lumalayo yan. Nakasala ka mo ulit, lumalayo yan. Nakasala ka ulit, lumalayo. Hanggat ikaw ay open na yung heart po natin, ito ay wala ng proteksyon at guidance, wala ng Diyos, lumalayo na, ito'y ang devil ay papasok sa buhay mo. Mayroon na ka namang unos na darating sa buhay mo. Pag may unos na dumating sa buhay po natin, yung mga pagsubok ng Diyos, dahil sa ating pananalig, nagiging open na, wala ng Diyos, ang pananalig natin, wala ng Diyos. Sa pananalig natin sa Kanya, papasukin ka ngayon ng dyablo. Pagpapasukin ka ng dyablo, kaya mayroon po tayong helmet of salvation. Kaya sinasabi, pag mawawala po tayo sa landas ng ating Panginoong Diyos, mahuhubad po yan lahat. Paghubad na yung armor ng Panginoong Diyos, open na po yan, papasukin po yan ng dyablo at pagsubok na ibibigay sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos nga ni Satanas, doon kay Job, okay, gawin mo ang lahat sa kanya, huwag mo lang siya'y patayin. Yun ang sabi ng Diyos. Inaalaw ng Diyos si Satanas na pumasok ka Job, but never po siya nagtagumpay dahil sa kanyang pananampalataya at pananalig. Kaya po mga kapatid, hanggat nandito tayo sa mundong ito, pag inaksip mo ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, dati wala kang Diyos, ngayon mayroon ka ng Diyos, mayroon ka ng tagapagligtas sa mundong ito. Kaya po, kahit saan po tayo nagpupunta, kailangan tayo prayer, God, Lord, kailangan mo po ako, Lord, na proteksyonan sa mga oras na to. Ako po'y magbiyahe, na ako po'y unahin po kita, Panginoon. Yun po ang dapat nating sabihin dahil mayroon ka ng Diyos. Pero ang ating soul, ang ating espiritu, ikaw ligtas ka for the physical dahil nakakasalita ka about sa Panginoong Diyos. Lord, help me, protect me, and guide me, Panginoon. Ganon yung prayer natin mga kapatid. But, dito sa mundong ito, mayroon ka ng tagapagligtas. Pero ang iyong espiritu, kailangan i-process mo. I-process po natin mga kapatid. Basahin po natin kapatid, ang 2 Corinthians 13:5. Kung ano pong sinasabi ng Panginoong Diyos dito. Sinasabi ng Panginoong Diyos dito, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya at subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi baga ninyo naramdaman sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kayo'y itinakwil na. Sabi ng Panginoong Diyos. Bakit sinabi niya na nandito si Jesus Kristo sa atin? Naramdaman ba ninyo na sumasa inyo si Kristo Jesus? Bakit sinabi sa ibang ano po ito mga kapatid? I-exercise natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin sa takdang panahon ay makikita natin ang Diyos. Haharap po tayo sa Kanya. Lahat tayo, whatever man ikay mayaman, ikay mahirap, katulad lang din tayo mapupunta sa kamatayan. Ang maliban lang sa taong mayaman ay dadaan pa ng ospital. Hindi pa siya mamatay kaagad. Standby pa siya doon mga 1 taon. Pero ang taong mahirap, walang pira, walang ospital, 2 araw na
patay na. Lift up your hands. Kaya po mga kapatid, igihan po natin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. If you believe what you're saying, Ang kaligtasan po kapatid, lift up your voice and say hallelujah. ang kaligtasan na inaksip mo ang Diyos na ikaw'y maligtas sa mundong ito. Tatawag ka, tawagin mo lang siya dahil mayroon kang Diyos. Ang kaligtasan na pangalawa, kapatid, na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pagharap mo sa Panginoong Diyos, kung ika'y hahatulan, kung darating ba sa iyo darating ba sa buhay mo ang kaharian ng langit, o darating ba sa iyo ang kamatayan na walang hanggan doon sa impyerno. Kaya igihan po natin kapatid, unawain po natin kung ano ang tunay na ating kaligtasan. Dahil sa mundong ito, maraming nagsasabi na sila'y ligtas na. Kahit anong gawin nila, kahit mamatay pa sila ng mga ano pa dyan, kahit anong gawin nila o mga babalikan nilang dating ginagawa nila, basta inaccept na daw nila si Jesucristo, ligtas na daw sila. Huwag kayong maniniwala, sapagkat ang tunay na nampalataya sa Diyos hanggang huli, hanggang wakas, siya'y maliligtas. Yun ang sabi ng Matthew 24:14 o 13. Yun ang sinabi ng Diyos, na ang sinong magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya po mga kapatid, yung mga nagsasabi na kayo'y ligtas na, tandaan po natin kapatid, huwag po natin pangunahan ang Diyos. Dahil kung ikaw lang po nagsasabi sa kapwa mong kapatid na ikaw ligtas na, hindi ang Diyos, oy, kawawa yung mga espiritu po ng ibang tao. Bakit? Kaluluwa ng ibang kapatid po natin. Dahil mga kapatid, ang kaligtasan nagmula sa Diyos. Ito po sampol mga kapatid. Kung ikaw po'y magsabi na ligtas ka na, tanong ko sa bawat isa sa atin, kung ligtas ka na, nakausap mo na ba ang Diyos? Pumunta ka na ba ng langit at nagsabi ng Diyos sa iyo, nak, bumalik ka sa lupa dahil hindi pa tapos ang iyong itinakda. Hindi pa tapos. Ibig sabihin nun, nakausap mo na ba siya kung ikaw ligtas na? Hindi po tayo naligtas pa. Kung hindi, mayroon ka ng tagapagligtas. Tagapagligtas. Hindi ligtas. Tagapagligtas. Dahil ang tunay na kaligtasan na nagmula sa Diyos, doon sa paghukom niya. Dahil tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginagawa po natin sa lupa. Kaya po mga kapatid, sampol ko po sa inyo kung ano ang tunay na ligtas na. Nakausap mo ang Diyos. Ano ang tunay na kaligtasan mga kapatid? Ang tunay na kaligtasan, yung pinako sa krus na tulisan. Ano ko pa sa inyo mga kapatid? Yung pinako sa krus, dalawa po yun mga tulisan na yun. Ang sa right at sa left. Anong sabi ng kanyang nasa right? Tumatawa pa sa Panginoong Hesus. Ikaw ay pinako sa krus. Sabi mo, ikaw ay Diyos. Wala ka namang kasalanan. Bakit ka pinako sa krus? Sagot namang isang tulisan, huwag mo siyang ganyanin. Dahil mahirap sa kanya na walang kasalanan na siya'y pinako sa krus. Tayo lang sana ang ipinako sa krus, pero siya'y pinako sa krus. Bakit siya'y pinako sa krus, mga kapatid? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, kaya siya'y pinako sa krus. Ngayon, magtanong ako, yung tulisan na yon, anong sinabi niya? Humihingi ba siya ng kapatawaran kay Jesus? Never siya naghingi ng kapatawaran kay Jesus. Kung hindi, dumiritso kasi siya kaagad dahil sa kanyang pananalig. Anong sabi niya? Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw'y maghari na. Anong sabi ng Panginoong Diyos na si Jesucristo? Sumama ka ngayon sa aking paraiso. Ito yung ligtas na ang sinabi ng Diyos dito sa mundong ito. Ligtas yung tao na yon. Dahil ang sabi din sa bautismo, kung ano lang natin sa kapatid, sa bautismo, doon sa kay Juan, bautismo ni Juan kay Jesus, ang sabi niya, kayo'y binabautismuhan ko sa pawang kayo magsisisi at bumalik loob kayo sa Panginoong Diyos. At yung bautismo na yon ay ang paghahanda para sa paparating ng Diyos na si Jesucristo. Pero ang sinabi niya, kayo'y binabautismuhan ko, repent, sabi niya, balik kayo sa Panginoong Diyos, magsisi kayo.
Pero ang sinabi niya, pero mayroong higit na paparating kaysa sa akin. Siya ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Ano yung Espiritu at sa apoy? Sino ang Espiritu at sino ang apoy? Ay ang Diyos na si Jesucristo. Siya daw ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Ibig sabihin nun, ang kaligtasan bro, sa mga kapatid, ang kaligtasan na totoong ligtas na, sa totoo lang po, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yung tulisan na sa cross. Hindi siya humingi ng tawad, kung hindi sa kanyang pananalig. Jesus, alalahanin mo ako pag ikay maghari na. Sinong kausap niya? Ang Diyos na si Jesucristo. Anong sinabi niya ni Jesucristo sa kanyang Simula ngayon, sumama ka sa aking paraiso. Yun ang pagbautismo ni Jesus sa krus. Doon ay ligtas ka. Yun ang totoo, mga kapatid. Kaya't yung sinabi na niligtas tayo ng Panginoong Diyos, that is true. Niligtas po tayo ng Panginoong Diyos. Pero after na niligtas po tayo ng Panginoong Diyos, hindi po tayo binigyan ng lubid ang bawat liig po natin na kung saan po tayo pumunta ay hihilain po tayo ng Diyos. Binigay po sa atin ng bawat isa sa atin ng freedom at free will kung saan po tayo magpunta. Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoong Diyos na buhay. Kaya po ito mga kapatid, this is my encouragement to sermon sa lahat na nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dahil marami pong nagtuturo na hindi maganda at hindi kabubuti sa Panginoong Diyos na buhay. Amen mga kapatid. Alalahanin po natin kapatid na ang kaligtasan, si Jesus mismo ang magsabi sa iyo na nak, ikaw ay ligtas na. Punta ka na sa langit. Yun mga kapatid. Kaya't po mga kapatid, nawa maunawaan po natin ang mga bagay na dapat natin yung bagay na binigay ng Diyos sa buhay po natin, unawain natin at intindihin natin mga kapatid na ang Biblia ay isa sa makahanap ng tunay na kaligtasan na nagmula sa Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, there is two way. Daan sa langit at daan sa impyerno. Makipot na daan sa langit at maluwag na daan sa impyerno. Kaya't mayroon po tayong choice na pagpipilian hanggat tayo'y buhay pa. Wala po sa atin, kahit isa sa atin, kahit sino ka man na nagtuturo o mga even man ako, hindi ako perfecto. Hindi ako perfecto. Pero tatanungin niyo ako kung ako'y ligtas na. God's will. Kung ako ay ililigtas niya. Dahil siya nakakaalam at ako. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na, patunayan mo sa iyong sarili at i-exercise mo yung salvation mo kung ikaw ay ligtas na. Dahil kung wala ang Diyos sa iyo, kapatid, huwag mong sabihin na ligtas na. Huwag mong pagunahan ang Diyos. Kaya po mga kapatid, sa takdang panahon, ang Diyos po ang maghuhukom sa atin. Siya ay magsasabi sa atin na ikaw na ay sa takdang panahon, yung sinasabi ko na tinakda ang tao na mamatay upang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa bandang huli mga kapatid, hukuman po tayo ng Diyos sa bandang huli. Kung hindi po tayo mamatay ngayon, hintay-hintayin lang ninyo, darating din yan. Kaya po mga kapatid, sabi ng Matthew 16:24, kung sino mang ninais na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili at pasanin mo ang iyong sariling cross at sumunod sa akin. Sabi ng Diyos, sumunod daw sa Kanya. So ngayon, tatanungin ko kayo, bawat isa sa atin, are you ready na sumunod ka sa Diyos para ikay ligtas na? Sa buhay ba natin ay handa po ba tayo kung anong mangyayari to sa atin?
masagot ba natin sa sarili natin tayo ay sumunod sa Diyos? Mga kapatid, maraming nagsasabi na, Amen, talagang susundin ko ang Diyos. Pero mga kapatid, tandaan nyo, taas ang kamay kung sino ang susunod ng Diyos. Tatanungin ko ang bawat isa. Maraming nagtataas. That is true. This is the reality. Kahit hindi ko po kayo nakikita, gusto nyong pumunta ng langit, sumunod sa Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin gustong pumunta ng langit. Bakit po mga kapatid? Dahil nandun si Jesus. Gustong pumunta ng langit dahil nandun ang Panginoong Diyos na buhay, na nandun din ang inihanda ng Diyos sa atin. Pero ang tanong, sinong gustong mauna? Wala pong mauna sa inyo. Sure po ako na wala pong mauna sa atin. Kahit napapataas ko po yung kamay nyo, sinong gustong mauna sa inyo? Walang mauna. Kaya sabihin ko po sa iyo mga kapatid, ang Diyos ang naghawak sa buhay po natin. Ang kaligtasan na dapat natin makakamit ay nagmula sa Panginoong Diyos, hindi nagmula sa tao na sinasabi sa iyo. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Diyos sa 2 Corinthians, di ba sinasabi, exercise your salvation. 2 Corinthians 13:5. Siyasatin mo ang iyong sarili kung nandyan ba daw ka sa iyong pananampalataya at kung nandyan ba daw si Jesucristo. Exercise mo daw ang iyong salvation. Sabi po dyan, mga kapatid. Exercise mo. What if, kung hindi ka nag-exercise, hindi ka nanalangin, hindi ka tumatawag, ang Diyos na si Jesucristo ay hindi nawawala, kundi lumalayo. Lumalayo hanggang lumalayo. Kaya't igiyan po natin, huwag po tayong magsabi sa ating sarili na tayo ligtas na. You are the process because nandun pa tayo sa mundong ito na punong-puno ng mga tukso. Kaya po mga kapatid, ang tunay na magsasabi niyan, si Jesus sa takdang panahon. Kung tayo ay itinakda na sa muling sa takdang panahon. Sabi ng Hebreo, uulitin ko, Hebreo 9:27, itinakda ang tao na mamatay upang ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang paghuhukom ng Diyos. Siya ang maghukom sa atin, hindi tao. Kung may mag-accept sa inyo ng salvation, that is true. Reality po yon. Paaksipin po tayo ng bawat isa. You accept God, Jesus Christ, as a Savior at tagapagligtas sa iyo at Diyos mo. Yes, ligtas ka. Ibig sabihin ng ligtas na inaccept mo siya, mayroon ka ng Panginoong tagaprotektor sa mundong ito at guidance. Hindi pa ligtas yung espiritu mo dahil baka matukso ka pa. Kaya nga igiyan po natin, i-exercise po natin ang ating salvation para makakamit po natin ang Panginoong Diyos na siya'y tunay na salvation. Yan po mga kapatid. Kaya sinasabi ko, uulitin ko po kapatid, siya'y magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Ibig sabihin nun, yung pinako sa cross na tulisan, hindi humingi ng tawad. Kung hindi, dumiretso sa kaagad, Panginoon, sama mo ako sa iyong paraiso. Anong sabi ng Diyos? Ngayon pa lang, sumama ka sa aking paraiso. Diyos siya, hindi siya nagjujuk. Diyos siya. Kaya ngayon, isinama ng Diyos, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun ang ligtas, kasi si Jesucristo ang nagsabi. Kaya po mga kapatid, kahit na gaano kalaki ang ating kasalanan, ay pinagwalang sala tayo ng Diyos dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung may kasalanan ka na ginagawa, kung wala kang pananampalataya, kahit na inaccept mo ang Diyos, hindi ka ligtas. Hindi ligtas ang iyong soul.
Kaya yung mga tunay na Kristiyano, magtitiis po tayo hanggang wakas. Siya ay maliligtas. Matitirang matibay. Kaya po, happy viewing po sa Unserving Faith. Hindi natitinag na pananampalataya sa online Bible study po ng Unserving Faith. Strong, laban para kay Lord. Darating ang panahon na bawat isa sa atin ay sikopin. Darating ang panahon yan dahil si Jesus ang nagsabi sa Matthew 13:14. Kaya po mga kapatid, maunawaan po natin ang tunay po ng salvation ng Diyos. Kung iniligtas ka ng Diyos sa mundong ito, dapat i-exercise mo yan hanggang sa huli ng iyong buhay. Kaya nga sabi nga, walang isa sa atin na kagawa ng perpekto ng tao dito sa mundong ito. Lahat tayo nagkasala. Kung sasabihin ko po sa inyo, even man sa isang araw ka nagkakasala ng kahit isang bisis lamang sa isang araw, kung kwentahin po natin sa isang taon, 365. Kung hindi po ako nagkakamali. Diba? Ang laki ng pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, igiyan po natin yan. Dapat unawain natin yan. Kaya po walang isa po sa atin na magsasabi, kayo ay perfecto at kayo ay ligtas na. Huwag kayo magsabi niyan. Huwag mong pangunahan ang Panginoong Diyos. Dahil may nagsasabi niyan, ligtas na daw sila. Ligtas na daw sila. Kahit anong gawin nila, mamatay sila ng tao, ano sila ng tao, ligtas na daw sila kasi inaksip. No! Ito po yung gawa ng dyablo para hindi ka na magpursigi sa iyong kaligtasan. Kaya nililinlang po tayo. Kaya niwawala po tayo sa kaligtasan na totoo nagmula sa Diyos. Dahil sinasabi po sa inyo na kayo ligtas na. May isang tao. Ano po ako mga kapatid? Ito ay sermon. Ito po sa atin sa buhay ng bawat isa. May isang tao na nagsabi, Pastor, kung ako po ba ay hindi mag-church, ligtas na ba ako? Ang sabi ng isang pastor, ligtas ka na. So, sunod na week, hindi na bumalik. Hindi na siya nag-church. Bakit mayroong building at mayroong church na ginawa ng Diyos? Para ma-exercise ang iyong salvation. Hanggang wakas, magtitiis, hanggang wakas tayo. Siya'y maliligtas. This is the sermon. Ito po yung sermon sa lahat na nagtuturo. Praise God, hallelujah. Ako po'y hindi perfecto mga kapatid. But, kung sasabihin mo sa akin na ako'y ligtas na, God's will kung ako'y ililigtas niya. If God's will, because I'm a processing. Process pa lang ako. Ginagawa ko ng mabuti at ginagawa ko ang palatuntunan ng Diyos dahil palagi nagsasabi ang Diyos sa buhay ng inyong lingkod. Dahil mahirap po tayo na mawala sa tunay na kaligtasan. Kaya po nabali yung iba. Pag inaksip mo ang Diyos dito sa mundong ito, ligtas ka na kahit anong gawin mo. Hindi po yan totoo. Ligtas ka na kung i-exercise mo siya palagi hanggang wakas. Hanggang mamatay po tayo na ang Diyos mo talaga, nasa puso mo talaga, hindi siya yung pag-iisip. Dahil ang isip natin, pwede magbago. Pero ang puso, hindi. Dahil Diyos ay ang pag-ibig. Ito po mga sermon mga kapatid. Kaya unawain po natin mga kapatid ang kaligtasan na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba tayo doon mga kapatid? Kaya't maraming salamat and happy viewing po sa aking Pastor Don Robert. Maraming salamat sa iyong pag-view at nandyan po siya ngayon sa Jeddah. Amen, hallelujah. At si Vincent Orlanes, siguro
Bro, nasa Pilipinas ka na yata. Sa To God be the glory. At si Pastora Alim Mila Picardo. Maraming salamat sa iyong pag-view dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. At maraming salamat din ni Oliver Plaza. Maraming salamat sa iyo, Ensan. So, to God be all the glory. At si James Lim Vidal, maraming salamat sa iyong pagpanood sa live na to. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at sa buhay nyo, sa bawat isa po sa atin, na kahit dito lang po, para manawaan po natin ang tunay na kaligtasan ng Diyos. Hindi po tao magsasabi sa atin na ikaw ligtas na, mga kapatid. Kailangan Diyos. Ikaw mismo at ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw ay ligtas na, hindi ang tao. Kung paaksipin po tayo, mga kapatid, ng kaligtasan, that is true. Reality po yun. Totoo po yun. Ligtas ka. Mayroon ka ng Diyos eh. Kahit saan ka magpunta, mayroon na tayong Diyos na tagapagligtas, tagaprotektor sa ating buhay, at i-guide niya tayo. Yun yung tunay na yung kaligtasan na sinabi na inaksip mo siya. Pero hindi pa yon ano sa iyong soul, sa iyong espiritu. Akala mo ligtas ka na. Kung ikaw po talaga ay hindi mo inano ang Panginoong Diyos, hindi mo siya sinuway, at never po kayo nagkakasala, kapatid, ira-rapture ka ng Diyos. Kukunin ka ng buo. Hindi ka na magtitiis hanggang wakas. Ira-rapture ka ng Diyos. Kaya yun ang sinabi ng Diyos bago siya ibabalik sa mundong ito. Marami na nag-aaral ngayon na iba't ibang mga turo. Kaya nandun po yan, nakasulat sa Matthew. Kaya po mga kapatid, igihan natin ang salita ng Diyos. Hindi po ako perfecto, kapatid. Nobody's perfect. Maliban lang kung ang pangalan mo ay perfecto. Ikaw ay perfect. So mga kapatid, tandaan po natin, walang perfecto sa mundong ito, kundi ang Diyos lang. Ang Diyos lang perfecto sa mundong ito, mga kapatid. Kailangan natin igihan na unawain natin ang kanyang mga salita at kanyang pagligtas sa atin sa taktang panahon. Amen. So praise the Lord, mga kapatid. Nawa po ay maintindihan po natin sa bawat isa. And happy viewing po sa aking kapatid na si Brother GR Igenyo. Thank you sa pagpanood mo, bro. Dito po yan sa Bermuda Island, Yuki. At saka Lovelyn Garros, maraming salamat sa iyong pagpapanood. Nawa ito po ay makapag-share sa inyo, sa bawat isa, makapag-encourage ng bawat isa po, mga kapatid, para maunawaan po natin ang tunay na si Kristo talaga magsabi sa atin, ikaw ay ligtas na sa paghuhukom. Yeah. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, at maraming salamat sa inyong panonood. Unawain po natin ang bawat salita ng Diyos ay mapapasa atin lahat. Kaya't ang sabi po ng Panginoong Diyos, ang kanyang utos sa buhay ng bawat isa kailangan masusunod. Kailangan natin na sumunod sa pinakamahalagang utos. Ano po yun? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kapatid. Una sa lahat, ibigin mo ang iyong Diyos. At ibigin mo ang iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos lang ang magliligtas sa atin. Walang sa mundong ito, sa pangalan na kahit ano pa yan, hindi yan makakaligtas. Tandaan po natin yan. Dahil ang tunay na
kaligtasan, si Jesucristo at ikaw. Hindi yung pangalan ng ibang building, kundi ikaw at saka si Jesus ang nakakaalam kung iligtas ka niya o hindi. Kaya sinasabi, ulitin ko, 2 Corinthians 13:5, siyasatin mo ang iyong sarili kung sagana baga ka sa iyong pananampalataya, sa iyong pananalig, o exercise ba daw ang iyong salvation. I-exercise sa sa English, i-exercise mo ang iyong salvation. Yun po ang sabi niya, maliban na kung ikaw itinakwil na. Kaya po mga kapatid, kung may magsabi sa iyo, ligtas ka na, sabihin mo rin siya, nakaharap mo na ba ang Diyos na nagsabi sa iyo na ligtas ka na? Bumalik ka sa lupa kasi iniligtas na kita. Kaya po mga kapatid, ang magsabi na tao na ganyan, yung papaaksipin po tayo bilang Diyos tagapagligtas, totoo po yun. Pero yung ibig sabihin nun, mayroon ka ng tagapagligtas. Ibig sabihin ng tagapagligtas, sa lupang ito, mayroon ka ng Diyos na kung saan ka patungo, mayroon ka ng protector, mayroon ka ng guidance. Yun yung ibig sabihin. Pero ang iyong salvation na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, sa iyong spiritual, kung ikaw ay mamatay na, kung tayo ay mamatay na, yun nakahukman ka na ng Diyos. Baka sabihin sa iyo, anak, anong ginagawa mo sa lupa? Uy, napakabait ako. Ito yung ginagawa ko. Nagtutulong ako sa mga mahihirap. Pero masakit yung dibdib mo. Bakit? Nabawasan yung kayamanan mo. So mahirap yun. Diba? Tumutulong ka lang dahil gusto mo. Hindi sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, wala kang hindi magbabago at inilaan sa puso mo. Yung puso mo, sundin mo. Ang kalooban ng Diyos na binigay sa iyo, ipasok mo sa puso mo. Ito yung makapagtitibay na si Kristo ay nandyan sa iyo. Amen? So praise the Lord mga kapatid. Nawa maunawaan po natin ang ating topic is about salvation. But kailangan po natin intindihin po mga kapatid. Kaya be sure of your salvation. Kailangan po natin na ating i-exercise ang ating salvation. Kasi ang sabi nga, kung sinong magtitiis hanggang wakas, siya ay maliligtas. Matthew 24:13. Kaya po mga kapatid, at saka nandun din yan sa Lucas 21:19. Ang sinodang tapat hanggang wakas ay maliligtas ang kanilang soul. Yun ang sabi niya, tapat ha. Wag mong i-ano sa amin na ikaw'y tapat. Ibig nga ako, hindi ako magpagsabi sa inyo na ako'y tapat. Dahil ang Diyos ang kinausap ko, hindi kayo. Ang Diyos magkapagsabi sa akin kung ako ba'y obedient sa Kanya. Kaya po mga kapatid, manawain po natin mga kapatid, nawa ay manawaan po natin ang salita ng Diyos na siya lang ang ating daan at ang katotohanan. Walang makakapunta sa ating Diyos na kundi dumaan sa Kanya. Kaya yung ibang nagtuturo din na iba-iba din na ako ang daan at ang katotohanan, wala makakapunta sa Kanyang Diyos na Ama at hindi dumaan sa Kanya. Mayroon din ibang nagtuturo niyan na ang Ama at siya isara. Parang wag kayong maniniwala din dyan mga kapatid, dahil iba yan, hindi din yan Diyos. Hindi yan, mga ano yan. Kaya mga kapatid, hindi ko inano yung mga ibang sikta, hindi po ako nagpaparinig. But, kailangan nyo, bago kayo maniniwala, i-open nyo yung Biblia nyo. Dahil ang katotohanan, nandito sa salita ng Diyos. Ang katotohanan ay ang Diyos na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At Kalablin Garos, maraming salamat sa iyo. At nawa ay ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa iyo at paliwanagin nawa ng Diyos ang mukha sa iyo at mahabag sa iyo at bigyan ka pa ng kapayapaan.
Amen. Hallelujah. Thank you so much at Brother GR sa iyong pagpanood. Nawa ay makaka-encourage po ang lahat ng itinuturo ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. This is the encouragement. Hindi po ako but ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa kung ano yung tunay na ligtas na. Amen. So praise the Lord. Ulitin ko po, ang Diyos ang magsasabi sa inyo. Kung may tao nagsasabi sa inyo, totoo din yan. Nanggaling din yan sa Biblia. Pero ang sabi doon, tagapagligtas. Kung i-accept mo ang Diyos na bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin nun, di pa ka ligtas, pero mayroong kang tagapagligtas. Mayroong kang tagapagligtas, protection, guidance. Tagabigay sa'yo ng blessings, grace. Pero ang iyong espiritu, kailangan i-exercise mo. Exercise mo natin. Kaya maintindihan po natin mga kapatid, nawa maintindihan po natin at nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapupa sa atin lahat. Maraming salamat Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan at sa iyong kaligtasan Panginoon ay tinalaga mo sa bawat isa po sa atin. Ay no Panginoon ay niningatan mo po ang bawat isa, Lord God Jesus Christ. Even man ang iyong pinagkaloob na kaligtasan sa bawat isa, iningatan mo po sa langit Panginoon. Panginoon, nawa po Panginoon ay bigyan mo pong kapayapaan ang bawat isa, Lord God, at bawat na kikinig, Lord God, Jesus Christ. I know, Lord God, na hindi na po tayo mga bata, Panginoon, hindi na po sila mga bata, Panginoon, sa iyong pananampalataya. But nawa po, O Diyos, ay bigyan mo po silang knowledge, wisdom, para po maigihan at maintindihan ang pagkakaunawa ng iyong salita, Panginoon. I know, Panginoon, darating ang araw na ikaw po'y maghuhukom sa bawat isa po sa amin. I know, hindi po kami mga perpekto, Panginoon, but Lord, kami po'y nagkakasala, pero kahit na sa aming pagkakasala, Panginoon, ay pinagwalang sala po kami. Pinagwalang sala mo po kami dahil sa aming mga pananalig sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa buhay na iyan. Nawa po, Lord God, ay sumusunod po ang bawat isa sa iyo, Lord God Jesus. Ang iyong kalooban, nawa ang masusunod sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw lamang aming dinadakila at ikaw lamang aming makapangyarihang Diyos sa sanlibutan ito. Kaya't Lord, maraming salamat, Panginoong Diyos na buhay. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, ang lahat ng mga anak ay magsasabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. To God be all the glory. God bless us all.